awit na napakinggan. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga kasama po natin online. Ang pagsamba sa Diyos ang isa sa mga pinakamahalaga na dapat ginagawa ng tao sa kanyang buhay because worship pleases God. Natutuwa, nalulugod, nasisiyahan ng Diyos sa pagsambang ginagawa ng tao. If you remember Noah after the flood, ang unang-unang ginawa niya, nagtayo siya ng dambana, nagkatay ng mga hayop, and he worshiped God through a burnt offering. At dahil natuwa ang Diyos sa kanyang pagsamba, ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko na muling gugunawin ang lupa sa pamamagitan ng tubig kahit gaano pa kasama ang tao. Kasi natuwa, nalugod, na-please ang Diyos sa worship na kanyang ginawa. But listen, not all worship are acceptable to God. Hindi lahat ng pagsamba ay nakatutuwa, nakalulugod sa Diyos. Ano po? May mga pagsambang tuwang-tuwa siya, may pagsambang hindi natutuwa ang Diyos, like si Cain at si Abel. Parehong nagkatay, parehong naghandog, parehong nag-offer, parehong nag-worship, pero magkaiba ng resulta. Yung isa ay kinatuwaan ng Diyos, yung isa ay hindi. Di po ba? Listen mga kapatid, lahat tayo narito ngayon tulad ni Cain at Abel. Pare-pareho tayong gumising ng maaga, pare-pareho tayong nagbiyahe, pare-pareho tayong nagbihis, pare-pareho tayong kumakanta, pare-pareho tayong naghahandog. But the question is, pare-pareho kayang natutuwa ang Diyos sa ginagawa nating lahat? Ano po? Nalugod kaya ang Diyos sa pagsambang ginawa natin at patuloy nating ginagawa sa Kanya? Uuwi ba tayo katulad ni Abel na tinanggap yung worship o katulad ni Cain na hindi naging acceptable ang worship? Listen mga kapatid, tandaan nyo palagi ha, magkaiba yung umattend ng worship service sa nag-worship. Okay, magkaiba yon. Marami kasing Kristiyano, uma-attend lang ng worship, pero hindi nagwo-worship. So, dapat acceptable yung worship natin sa Panginoon. Kaya this morning, yan ang susuriin natin at pag-uusapan natin ang pagsambang ginawa ni David para sa Diyos na alam nating naging katanggap-tanggap ito sa Kanya na pwede nating tularan bilang pagsamba natin sa Panginoon. Mula sa aklat ng 2 Samuel, 12 hanggang 23. Let's start. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ng mga trompeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David na nooy naglululundag at nagsasasayaw ay natungawan ni Michal na anak ni Saul. Hindi niya ito ikinatuwa, ipinasok nila sa tolda ang kaban ni Yahweh at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman ay muling nagsunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ni Yahweh. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pag-uwi ni David upang kumustahin ang kanyang sambahayan, sinalubong siya ni Michal. Binati niya si David ng ganito, "Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan." Sumagot si David, "Ginawa ko iyan sa harapan ni Yahweh dahil sa laki ng kagalakan. Sa halip ng inyong ama na kanyang sambahayan, ako ang pinili niya upang mamahala sa Israel. Patuloy akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng babaeng iyon ay marangal ang ginawa ko. Hindi nagdalang tao si Michal hanggang sa mamatay."
Sa termino po ni Haring Saul, nakuha ng mga Filisteo ang kabanang tipan ng Diyos. Pero ito nabawi ni David nung talunin niya ang mga Filisteo. At dahil sa katuwaan nila na nakuha yung kabanang tipan ng Diyos, nagkaroon sila ng celebration. Nagkaroon sila ng worship celebration. Nagkaroon sila ng okasyon bilang pagpaparangal, pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. So merong mga tagabuhat nung kabanang tipan, parang prosesyon na nauuna yung kabanang tipan, tapos sumusunod silang lahat, nag-aawitan, nag-worship sa ating pong Panginoon. Because the Ark of Covenant represent the presence of the Lord, the favor of the Lord, the power of the Lord, the guidance of the Lord, the blessings of the Lord sa ating pong Panginoon. So yun yung ibig sabihin. Ano po? Kaya naman habang binubuhat nila ito, dadalhin sa tamang lugar, pinangunahan ni David ang buong bayan sa pagsamba na ginagawa nila. Ano po? So ating pong susuriin, ang pagsambang ginawa ng Diyos, pakilakas po ng konti. Sa David's action, tingnan natin may ginawa si David in this context. Ano po ang kanyang ginawa? Pinangunahan niya ang buong bayan ng Israel sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos dahil nabawi nila ang kabanang tipan na sumisimbolo sa presence ng Diyos. Sabi ng verse 2, pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baal Huda upang kunin ang kabanang Diyos na kumakatawan sa luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang kabanang tipan ng Diyos o Ark of the Covenant, para siyang isang baul, okay? Na kahoy, yari sa kahoy, pero balot yan sa ginto. Ano, yun yung makikita po natin. So nakapaloob dito, yung dalawang tapyas na bato na kinasusulatan ng 10 Commandments o yung 10 utos. Ganun po yan. Ano po? Tapos, dito rin nakalagay yung tungkod ni Aaron at saka po yung isang palayok na mana. Yan yung makikita po natin dito. Kaya sabi nga natin, it symbolizes the power, the guidance, the protections, the blessings of the Lord. Kasi pag tinignan natin, ano po ba yung tungkod ni Aaron? Diba yung tungkod ni Aaron, it represent, diba, yan yung ginamit nila sa kanilang pag-alis from Egypt, going to the promised land. O, yan yung makikita natin. Yung 10 Commandments, alam naman natin kung gaano ka-importante ito sa kanila. And higit sa lahat, yung isang palayok ng mana. Ano po? Yun yung kinain nila, buong buhay nila habang sila'y naglalakbay going to the promised land. So sabi nga natin, it symbolizes God's presence, God's protections, God's power, and blessing sa kanilang buhay. Verse 12, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Dahil sa pagpapalang ito, iniutos o ginawa ng mga Israelita sa kagalakan nila, nagkaroon sila ng worship celebration. Ano po? So, isang celebration, isang pagsamban na celebration nila para sa Panginoon. So, what was King David's actions? Ano po ang kanyang ginawa sa pamagitan ng kanilang pagsamba sa Panginoon? Tingnan natin yung verse 5, verse 15, and verse 16. Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw sa galak. Sila'y umaawit sa saliw ng mga alpa, kodyapi, pandereta, kasanuelas at pompyang. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ng ang mga propeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David na nooy naglululundag at nagsasasayaw. Grabe yung tuwa na kanilang nadarama. Okay? At ito'y hindi nila itinago. Ano po? Hindi nila kinimkim, kundi ipinakita sa Diyos at ipinarinig sa lahat ng tao. Gusto nila na marinig ng Diyos at ng lahat ng taong naroon kung gaano sila kasaya dahil sa pagpapala ng Panginoon sa buhay nila. So sumasayaw sila,
umaawit, tumutugtog, lumulundag. So grabe yung expression nila ng kanilang pagsamba sa Panginoon. So as you can see yung David's reactions, King David worship God with dancing, singing, shouting, jumping, and with playing of instruments. Ito'y isang masayang okasyon. A lot of rejoicing, music, and dancing. It was their joyful expression of worship to the Lord. Kaya pag tinignan nyo mga kapatid, yung sayaw, yung mga paglundag, mga pagtugtog, at ibang mga instrumento, yung mga kantahang masaya, hindi po yan bago. Minsan kasi pag meron tayong nakikita na masyadong expressive sa kanilang worship, ang tingin natin laging bago. Walang bago dyan. Luma na po yan. Panahon pa ni Haring David, naglululundag na siya. Kumakanta na siya ng masaya. Ang dami na niyang instrumentong tinugtog. Grabe yung expression ng kanyang worship para sa Panginoon. As you can see mga kapatid, hindi sila conservative. Expressive sila sa worship na kanilang ginagawa. Huwag po nating titipirin ang Diyos sa pagsamba natin. Dapat pagsasamba tayo sa Kanya, laging todo bigayin. Pag yung katabi mo, nagbibidyoke, grabe yung magbidyoke, todo bigay Pero pag praise and worship, parang tuod. Bigyan mo ng mic yan sa bidyoke, tingnan mo kung anong yan. Talagang gumigiling pa yan sumasayaw pa Di ba? Tama ba? Natatawa yung mga katabi nyo. Totoo, di ba? Mga todo bigay. Pero para sa Diyos, dapat doon natin ibinibigay ang lahat. Kung gusto nyo itaas ang kamay nyo, itaas nyo pag nag-worship. Kung gusto nyo lumuhod, lumuhod kayo. Kung gusto nyo lumundag, lumundag kayo. Kung gusto nyo pumalakpak, pumalakpak kayo. Ang importante, you express your worship to God. Di ba? Yun yung kailangan natin ginagawa. Tingnan nyo mga kapatid. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as what? Living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. What is our true and proper worship? When you offer your body as a living sacrifice. Pag inoffer mo daw ang katawan mo na living sacrifice, what does it mean? Pag sabi living sacrifice, buhay. Di ba? Gising. Di ba? Alive, alert, awake, enthusiastic. Yan yung katawan na dapat inihahandog sa Panginoon. Pag nagwa-worship tayo sa Panginoon, kung gusto nyong maging true and proper worship yan, offer your bodies as living sacrifice. So dapat hindi aantok-antok, hindi tutulog-tulog. Dapat laging bigay todo when you worship the Lord. To express your emotions, your worship para sa Panginoon. 13 and 15. Hindi pa man sila nakakalayo, nakaka-anim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Take note that word nakaka-anim na hakbang pa lang sila sa kanilang prosesyon. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Verse 17. Ilang verses lang ang lumipas. Si David naman ay, take note, muling naghandog ng mga handog sa harapan ni Yahweh. So King David worship God not just through his emotions, through his singing, playing instruments, diba? Jumping, shouting, hindi lang yon, kundi through his offering to the Lord. So he offered sacrifices, bull and fattened calf, hindi isang beses, kundi 2 beses. Diba? Nakita yung worship niya? Naghandog siya sa Panginoon, not just once, but twice na paghahandog para sa ating pong Panginoon. Tayo nga, isang beses na paghahandog lang, sumasala pa Diba? Gawin kaya nating 2 yung paghahandog. 2 kaya ang offering natin. Pagkatapos mag-offering, next, isa pa ulit. Baka wala na magkapilya. Pag 2 ang offering natin. Nangyayari lang yan sa convention. Minsan 3 pa. Dahil kulang ang pambayad ng place. Verse 20. At sinabi,
pagkaluwalhati ngayon ng hari ng Israel na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod na kanyang mga lingkod, at gaya na naguhubad sa kahiyahiya ang isang walang kabuluhang tao. Verse 14, at si David ay nabibigkasan ng isang epod na lino. So si David, mga kapatid, hindi lang siya kumanta, hindi lang lumundag, hindi lang nag-express ng worship, hindi lang siya nag-offer ng mga mahalagang mga handog na sinusunog para sa Panginoon. Ano pang ginawa niya sa kanyang worship? Naghubad. So King David worshiped God through his naked body. So he naked himself in the sight of the Lord. He take off his robe, the symbol of his power, position, pride, and honor. It means he humbled himself. He took the role of a slave. Ang sabi ng verse, nabibigkasan lang siya ng epod. Underwear lang ang suot. Huwag naman nating gayahin to. Yung 1 and 2, gayahin nyo. Yung number 3, huwag nyong gagayahin. Baka susunod na worship natin, mga naka-underwear tayong lahat. Ano kaya ang itsura para tayo magbe-beats? Hindi worship ang pupuntahan natin pag gano'n. Huwag gagayahin si David in this context, ha? May kahulugan kasi yan, mga kapatid. Okay? Yung paghuhubad niya, Mga kapatid, ang suot natin kasi, it symbolizes kung sino tayo. Tama? Halimbawa sa militar, the more na marami kang star, the more na sinasabi mo sa mga kabaro mo na, igalang nyo ko, saluduhan nyo ko. Di ba? Kasi ilang star ito. Di ba? Yung iyo wala pang star, ito ang dami ng star. So kailangan nyo kong respetuhin, galangin, sundin. Saluduhan nyo ko. Yun ang ibig sabihin yan. Kasi yung kasuotan natin, it symbolizes power. Diba? Position. Diba? Or yung kalalagayan natin sa ating pong mga buhay. Kaya naman, tinanggal yun ni David. Kasi pag mag-worship siya, na nakasuot ng robe, nakasuot ng corona, ano mangyayari? Siya ang focus ng taong nag-worship. Tama? So, ang gagawin ng tao, magpapa-impress sila kay King David. Kasi hari yung kasabay nila sumasamba sa Diyos. Kaya nila gagawin because kasama nila yung king. So anong ginawa ni David? Nag-anyo siya na katulad ng mga servants and they worship the Lord. Okay? Tinanggal niya lahat ng pagkakilala niya ng hari. Okay? Hinubad niya yung corona, hinubad niya yung kanyang balabal kasi ang focus ng worship nila, sino lang? Ang Diyos na nasa langit. Kung nakasuot siya ng kanyang kasuotang pangari, sino magiging focus ng tao? Siya. Kaya even sa mga, pansinin nyo, yung pag na-interview yung mga artista na naging Christian ngayon, na uma-attend ng mga Christian services, worship, di ba minsan, nagtatago pa nga sila eh. Bakit? Kasi yung mga members o mga kapatid na ginawa, uy, si ano na riyan. Di ba? Bipicturean, bibidyo, magpapapicture. Walang worship na nangyari. Nakita nyo? Magpo-post pa, narito si ganyan. Kaya ako, minsan dati, nagdi-disguise din ako eh. Marami rin kasi, nadi-distract sila. Marami na, nagpapapicture eh. Di ba? Naman. Di ba? Kaya mahirap yon. Kasi dapat, pag-worship, walang distraction. Di ba? Ang focus ng lahat sa Diyos. Yun ang ginawa ni David. Kaya he worshiped God with his naked body. Ang tinanggal niya rito, hindi lang basta yung damit. Ang tinanggal niya talaga rito, his position, his power. Okay? Yung kalalagayan niya bilang hari, yun ang inalis si David. So yun ang kailangan nating maintindihan, mga kapatid. Kaya sa araw na ito, sa pagsamba natin sa Panginoon, yun ang dapat nating ginagawa. Kaya even sa Book of James, sa church sa Jerusalem, nangyayari yan eh. Di ba? Kaya tayo pag pumupunta sa church, pag tinignan ninyo, pag dala-dala nyo ang posisyon nyo sa church, mamumroblema tayo sa worship natin. Tingnan nyo, mga kapatid, sa Book of James, Santiago 2:2-3, nangyayari yan. Sabi niya, maaring may pumasok sa inyong sinagoga na isang taong may gintong singsing, marangyang kasuotan. Maaring ding may pumasok sa inyong taong dukha na napakarumi ng damit. At higit ninyong binigyan ng pansin ng may mga marangyang kasuotan ang sinabi sa kanya,
Maupo po kayo rito sa magandang dako. Sa taong dukha ay sinabi ninyo, tumayo ka na lang dito o di kaya'y maupo ka sa tabi ng patungan ng aking paa. Pagsambayan. Okay? So sabi niya, sa church sa Jerusalem, ito ang nangyayari. Pag pumasok yung mayaman, alam mo na agad kapag mayaman eh. Tama? O tingin mo katabi mo. Alam mo na agad, di ba? Alam mo na kung sino utangan mo agad, di ba? Pwede to, ha? Suot pa lang, alam mo na. Tama? Diba? Kaya pagdating pa lamang, nakasuot sila ng mga kung ano-anong mga ginto, maganda ang damit, pagpasok pa lang anong ginagawa sa church, dito po kayo maupo. Tapat po ng electric fan. Tapat po ng aircon. Tama? Yan ang ginagawa minsan. Buti na lang sa atin, hindi natin ginagawa yan. Wala tayong favoritism. Di ba? Importanteng maintindihan natin yan. Tapos pag may dumating na wala lang, wala rin. Di ba? Dumating siya, umalis siya, parang wala. Tapos yung mga balikbayan, yung mga talaga lang hindi natatapos ang ating mga pakikipagkwentuhan sa kanila. Kinondem yan ni Santiago. Hindi dapat ito nangyayari sa atin. Okay? Yan ang sinasabi niya. Yun ang ginawa ni David. Okay? Para hindi siya ang pansinin ng tao, he naked himself. Okay? Na ang ibig niya sabihin, sa worship, pare-pareho tayo. Okay? Pantay-pantay tayo. Listen mga kapatid, pag magwo-worship ka sa Panginoon, kung manager ka, dito sa church, di na kayo manager. Amen? Kung sa labas, mayaman kayo, dito hindi kayo mayaman. Okay? Kung doon sa labas, pinopo kayo o whatever na ginagalang kayo o kung ano man ang ginagawa sa inyo, dito hindi kayo. Okay? Kasi isa lang ang wino-worship natin dito at tinitingala nating lahat ang Diyos natin sa langit. Paglabas nyo, boss ulit kayo. Walang problema ron. Okay? Paglabas nyo, kayo ulit ang nasusunod, okay lang yon. Pero dito, pantay-pantay. Kaya yung asawa mong under, pantay muna kayo ngayon. Okay? Pag-uwi na, maglaban na ulit kayo't Pero ngayon, wag muna utos-utusan. Sabi niyo yung mga husband, nasa church tayo, sabi ni pastor, pantay muna tayo, ha? Baka hindi na umuwi ng bahay, gusto lagi sa simbahan, Kasi pantay-pantay tayo. Verse 18 and verse 19. Pagkatapos binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ni Yahweh. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. So David blessed his people after worship. So it was an application. Na dapat every worship service, pagkatapos ng worship, ang ending, blessing. Okay? Na lahat tayo uuwing blessed. Tama po ba? So si David, hindi siya pumayag na matapos ang worship niya, na isa-send out niya yung kanyang mga tao, lahat ng mga Israelita na hindi nabe-blessed. So he blessed his people. Paano niya binless ang tao? He prayed to God to bless them. Diba? Kasi anong sabi ng verse? Pinag-pray niya sila sa ngalan ni Yahweh. So binasbasan niya sa pamagitan ng pagpapala ng panalangin para sa kanila. So he blessed the people after worship. He prayed to God to bless them. Para yung benediction, di ba? Tayo, after worship natin, anong ginagawa ng elder natin? He pronounced blessing. Yung nga lang, matagal lang, di ba? Kasi naghahanap pa, Sunod, naka-ready na, Para mabilis ang blessing. Kasi naiinip ako minsan, hindi pa bumabagsak, Di ba? Ang tagal bumagsak ng blessing, nakaganon na ako, Tagal, Bilisan, Gusto ko na ng blessing, di ba? Okay, so napakahalaga niyan. So we bless people. Kaya di ba, ang ginagawa ng elder, pagpalain tayong lahat, tayo nakasahod naman kasi gusto nating umuwi na blessed tayo. Okay? And he shared to them his blessing. So hindi lang spiritual blessing ang ipinoronounce ni David, kundi naging blessing din siya materially sa mga tao. Bakit? Ano sabi ng verse? Bago sila umuwi, pinakain muna sila. Able naman si David, king siya, rich siya. Lahat ng pwede, kaya niya. Kasi hari nga siya. Talagang sa kanya nagtatax ang lahat ng mga Israelita. So ibinibigay din niya sa kanila. Pinakain niya silang lahat.
So napakaganda nun, mga kapatid. Listen, mga kapatid, sa worship natin, mga kapatid, wag lang tayong maghanap ng blessing. Be a blessing din sa mga nakakasalamuhan natin. Okay? So sa every worship, try natin maging blessing sa lahat. Okay? Yung blessing naman, di naman laging material yun. Diba? Kasi minsan akala natin ang blessing laging material. O yung nga lang ngiti niya, di ba? Ang ngitihan niyo katabi niya. Sabay, pautang. Mamaya. Oh, sabi ni Pastor, ha? Be a blessing to me. Ano, libre mo ako mamaya. Ano? Di ba? Oh, blessing. Di ba? Minsan, di ba, may mga tao na ang tagal nang hindi ngumiti. Tapos nginitian mo siya. Ngayon, napangiti siya. Di ba? So, blessing na yon. Isang tapik lang, isang hagod ng likod. Di ba? So, isang kumusta lang, matagal na palang walang kumusta riyan. Diba? So, naging blessing ka na sa Kanya, mga kapatid. So, kailangan nagiging blessing tayo sa isa't isa. Kaya tayo as a church, mga kapatid, kaya nga, di ba, nag-7:30 tayo, hindi na 8. Kasi gusto natin, meron pang konting, bonding, blending, etc., etc. Eh, tayo kasi nag-aapurahan laging gustong umuwi, eh. Di ba? Buti nga, maganda yung pinto niyo, eh. Sa Cardona dati, wala pang blessing, biglang bug. Kasi mga umaalis ng mga lakayo kung gano'n eh sarado pa ang pinto. Kasi clear ang sa amin sa Cardona dati. Dati sa Cardona ako, ngayon hindi na. Puro nasa mid tuloy ako. Clear yung amin doon dati kaya pag nauuntog sila Kasi hindi pa tapos ang worship, hindi pa tapos ang blessing. Gusto nang tumakas. Gusto nang umalis nauuntog sila. Kaya huwag kayong nagmamadali. Baka mauntog din kayo. So kailangan nagiging blessing tayo sa kapatiran. Yun ang worship. Okay? Tumanggap ka ng blessing, naging blessing ka rin sa iba. What was Michal's reactions? So merong another worshiper in this context, pero iba yung atmosphere para sa kanya. Si Michal, yung asawa niya. Sino ba yan? Anak po yan ni Haring Saul. Okay? Na naging asawa ni Haring David. Okay? Para mas maintindihan natin. Si Michal, nung ang tatay niya ang hari, sa kanyang kaharian, ano siya? Prinsesa. Ngayon, asawa na si David, lumipat na yung kingship kay David, asawa na si David, ano na siya? Reina, queen. Nakita nyo? Kaya itong si Michal, walang tapon Di ba? Simula sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging mag-asawa niya, lagi siyang nasa kingdom. From princess to queen. Okay? Yan yung kanya pong status sa kanyang buhay. Ano ang naging reaksyon niya sa pagsambang ginawa ng bayan at ng asawa niyang si David? Verse 16. Nang papasok na ng lungsod si David, na nooy naglululundag at nagsasasayaw, nadungawan ni Mikol na anak ni Saul, na asawa niya. Hindi niya ito ikinatuwa. Take note that word. Habang si David tuwang-tuwa sa kanyang ginagawang worship sa Diyos, may hindi natutuwa. Parang yung katabi mo lang yan. Pag may nakataas na patas-taas sa kamay ito. Pag pumapalakpak palakpak no. Di ba? Di ba? May mga tao talaga na kapag nag-express ka ng worship mo sa Diyos, may hindi matutuwa. Okay? Kasi magkakaiba tayo ng expression of worship. Naintindihan ibig sabihin? Iba-iba tayo ng way ng worship na ginagawa na. Meron talagang gusto, talagang parang mga rakista kung mag-worship. Meron naman talagang sobrang walang kumikilos, ganyan lang talaga. Ganun talaga Iba-iba tayo. Pero hindi ko pwedeng sabihin mali sila, hindi ko pwedeng sabihin tama sila. Hindi ibig sabihin? So makikita natin, itong si Michal, hindi siya natuwa sa paglundag, pagkanta, pagtugtog, pagsasayaw, paghuhubad ni David para sa pagsamba niya sa ating pong Panginoon. Bakit hindi natuwa si Michal? Siyempre, una, naghubad ang asawa niya. Okay? Baduy yun. Bakit? Hari siya Tapos nakisalamuha siya sa mga alipin. Diba? Number 2, nagsasayaw na parang baliw.
Okay? At dahil pag tinignan natin, naglulumundag, hubad pa siya, ganun yung kanyang reaksyon. Sabi ng verse 20, pag-uwi ni David upang kumustahin ang kanyang sambahayan, sinalubong siya ni Michal. Binati niya si David ng ganito. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasasayaw sa harapan ng mga aliping babae na kanyang mga tauhan. Yung sinabi ni Michal, mga kapatid, kabaligtaran ng ibig sabihin nun. Ito po'y pangungusap na pauyam. Hindi po yan pangungusap na kino-compliment niya yung kanyang asawa na, wow, ang galing mo darling ha. Tama yung ginawa mo. Hindi ganon. Ang sinasabi niya, oh, ang galing-galing naman ng asawa ko. Very good ka. Di ba? Naglulumundag ka ha. Hubad ka pa ha. Gaya. Yun ay pauyam. Okay, na mga pangungusap niya. Ano po? Kasi, kinukondem niya yung ginagawa ng asawa niya na hindi yan acceptable worship. Yan ang ibig niya sabihin. Pero tingnan niyo yung argument ni David. David's argument to defend himself to his wife. Verse 21. Sumagot si David, ginawa ko yan sa harap ni Yahweh dahil sa laki ng kagalakan. Sa halip ng iyong aman at kanyang sambahayan, ako ang pinili niya upang mamahala sa Israel. Take note that word sa first stanza. Sumagot si David, ginawa ko yan, take note kanino? Sa harapan ni Yahweh. Number 1, it was before the Lord, not before the people or not before you. Ginawa ko ito sa Diyos, hindi sa iyo. Anong kinagagalit mo? Na ito ibig sabihin? Halimbawa, nagtaas ako ng kamay, ayaw mong nagtataas ng kamay, gusto mong ganun lang. Hindi ko naman yun sa iyo ginawa, ba't ka nagagalit? Ba't mo ako i-judge? Hindi ko ginawa yun sa iyo, ginawa ko yun sa Diyos. Ayaw mo nang pumapalakpak, gusto ko pumapalakpak. Ba't ka magagalit sa akin? Di ba? Hindi ko to ginawa sa iyo. Listen mga kapatid, kung yung worship na ginagawa ko hindi acceptable sa iyo, huwag kang mag-alala. Hindi ko yung ginagawa sa iyo. And ibig sabihin, ginagawa ko yun sa Diyos. Ang Diyos ang magsasabi sa akin kung mali ako. Kung hindi niya ako tatanggapin. Di ba? So, laging tatandaan natin, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kaya yun ang challenge natin sa lahat. Tayo, sa lahat ng humaharap dito, mag-i-special number ka, tutugtog ka, magpapakanta ka, anything na ginagawa natin ito before the Lord. Para sa Panginoon. Not to impress people. Kasi merong tao, di ba? Bigla mag-i-special number, ano lang, pag mga anniversary. Pang-anniversary, special number lang siya. Ano? Paano yung ibang Sunday? I'm not judging people, ha? Pero sinasabi natin, kung gusto mo talagang kumanta sa Diyos, huwag ka lang pang-anniversary. Intindihan nyo? Anong gusto mo? Anniversary? Kasi maraming tao ron. Special occasion. Di ba? Naintindihan ibig sabihin, ginagawa natin ng lahat para sa Panginoon. Di ba? Kung ginagalingan natin sa iba, galingan natin lalo para sa home church natin kasi para sa Panginoon yan. Hindi para sa Panginoon. Hindi para sa mga tao. So kapag kakanta kayo, magpapakanta, tutugtog, anything you do para sa Panginoon yun. Di ba? Nagluto kayo para sa Panginoon yun. Nag-urong kayo para sa Panginoon yun. Di ba? Nagkanaw kayo ng Santa Cena. Na ma-audit kayo. Mukhang mas matamis yata ngayon ang kinanaw nyo. Sino nagkanaw? Sunday LG? Naku, mukhang matamis na. Ma-audit kayo niyan. Di ba? Mukhang makulay ito, ha? Dalawa yata ang ginamit nyo. Di ba? So, pero ginawa natin yun para sa Panginoon. Naintindihan nyo? Anything na gagawin natin sa church na ito, ginagawa natin sa Panginoon. So wala akong karapatang husgahan ng tao. Okay? Kasi hindi niya yung ginawa sa akin. Ginawa niya yun sa Diyos. Yun yung argument ni David sa asawa niya. Verse 21, patuloy akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh. Take note that word, patuloy. Diba? In other words, David was saying to his wife, no one can stop me from doing this. Ano yun? Dancing, singing, jumping. Diba? Lahat ng ito, sabi niya, no one can stop me. Okay? Even you. Sabi niya sa asawa niya, patuloy ko yung gagawin.
Hindi ako titigil kahit anong kritisismo ang gagawin mo sa akin. Verse 21. Eto mas mabigat verse 21 Nananadya itong si David Sabi ng verse 21, at gagawa pa ng mas masahol dito. Sabi sa asawa, ngayon di ka na natutuwa sa ginawa ko? Sa susunod mas hindi ka matutuwa. Kasi mas masahol pa rin ang gagawin ko. I am prepared to do more. Kasi para sa Diyos naman ito. Di ba? Verse 22, sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon, marangal ang ginawa ko. So they honored me, you dishonored me. God honored me to be the king of Israel, not your father. Sabi pa niya sa asawa niya, di mo ba natatandaan? Tinanggal ang tatay mo sa pagiging hari kasi you dishonored him. Ako, bakit ako kinuha ng Diyos na magiging hari? Kasi nagbibigay ako ng honor sa kanya. Di mo ba? Ano ang naging kapalit nito kay Michal? So Michal's punishment. Ano ang naging punishment niya dahil sa pagiging kritisismo niya? Critic niya. Alam mo, kaya yung mga critic, lagi yung merong punishment. So ano ang kanyang premyo by criticizing his husband doon sa kapagsamba na kanyang ginawa? Verse 23, hindi nagdalang tao si Nicole hanggang mamatay. Nakita yung mga kapatid, anong kinalaman niyan doon sa context? From verses 1, ang context, nakuha ang kabanantipa, nag-worship si David, naglulumundag, nagsasasayaw, kinriticize ni Nicole ang kanyang ginawa, then ipinagtanggol ni David ang kanyang argument. Sabi niya, ginawa ko itong lahat para sa Panginoon at handa akong gumawa pa ng mas masahol dito. Then verse 23, hindi nagdalang tao si Nicole hanggang mamatay. Anong kinalaman yan? Nakita niyo? It was a punishment. Diba? Para sa kanya, sa pagiging critic niya. Ano po? Anong nangyari sa kanya? Nabaog siya. Ano po? Hindi siya nagkaanak, hindi siya nagdalang tao. Yan yung mangyayari sa mga tao, mga kapatid. Diba? Na nagkikriticize ng pagsamba ng tao sa kanyang paligid. So the message of this story, pag sinuri natin mga kapatid, laging may dalawang taong sumasamba sa Diyos. Okay? Sa bulwagang ito, may dalawang klase ng sumasamba sa Diyos. Yung isa, katulad ni Michal, pamasid-masid. Di ba? Meron namang isa katulad ni David. Sino kaya tayo? Di ba? Si Michal, wala siyang ginawa kundi mamuna, magalit, mainis sa pagsambang ginagawa ng iba. Di ba? Lagi nang papalakpakan na naman, di ba? Sasayaw na naman, etc. Ang problema kay Michal, nakita niyo mga kapatid, yung problem niya, yung buong bayan nagwo-worship sa Diyos, nasaan siya? Nagmamasid lang. Nakita niyo mga kapatid, the most terrible critic sa church, alam niyo, yung mga taong walang ginagawa, nakatingin lang. Kapag wala kang ginagawa, nakatingin lang, lagi kang mayroong criticism. Lagi kang mayroong puna. Nakita niyo kung sanang bumaba siya, nakihalubilo na lang dun sa worship, okay sana. Wala siyang ginawa kundi nakatingin, lahat ng maling sa paningin niya, yun ang kanyang binilang. Ano po? Kaya ang ending, nabaog siya. Diba? Something in us, mga kapatid, when we criticize people by doing serving to the Lord, may mababaog sa buhay natin. Pwedeng may anak ka, pero ang ibig lang sabihin in this context na nabaog o hindi nagdalang tao, hindi ka magiging fruitful. Kaya maraming Christian hanggang ngayon, hindi pa nanganganak. Diba? Maraming Christian hanggang ngayon, hindi pa nagiging fruitful ang buhay Kristiyano. Why? Walang ginawa, walang inatupag, kundi mag-criticize. Diba? Pinakain na nga, pinintasan pa ang pagkain. Hindi naman ako yan, ha? Sarap nga ng pagkain, eh. Pinagkanungahan Santa Cena, pinintasan pa. Ano? Diba? Kaya yung buhay spiritual nila ay hindi lumalago. Di po ba? Yun ang nangyayari sa buhay nila. Pero paano nag-worship si David? Tingnan niyo paano siya nag-worship, ha? Natutularan natin. As we worship the Lord every Sunday, as we gather corporately every Sunday, 7:30 and 10 a.m., paano tayo mag-worship katulad ni David? Number 1, worship must be expressive.
Dapat ine-express natin. Huwag pinipigil ang sarili. Ine-express natin yan. Mag-worship ka sa Diyos, pigil na pigil ka. Diba? Kailangan itinotodo natin. Like David, he worshiped the Lord with music, with instrument, with dancing, with shouting, with jumping. Hindi siya nahiya na gawin ito. In-express lang niya kung anong laman ng puso niya. Kasi gusto niyang magpuri, magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi natin maintindihan yung wala tayo ron. Pero imagine nyo, nanalo sila sa laban, tinalo ang Pilisteo, nabawi yung kaban ng tipan that represent God's presence. Kaya every time na sila nakikipaglaban, bit-bit nila yon. Alam nyo kung bakit nila binibit-bit yung pag makikipaglaban? Kasi ang ibig sabihin nun, power, presence, blessings, guidance. Kaya lagi sila nagtatagumpay. Pag kasama nila yung kaban ng tipan, panalo sila. Okay? Kaya ganun na lamang ang katuwaan ni David na hindi niya kayang makontain yung kanyang emotion, kaya inexpress niya ito. Umawit siya, tumugtog siya, sumayaw, lumundag, nagubad pa ng kasuotan kasi nais siyang sumamba sa Panginoon. But listen mga kapatid, worship is not just expression. Minsan yun ang problema. Akala kasi natin, basta nag-express tayo, gumagano, akala natin nag-worship na. Di ba? Dahil umiyak na, nag-worship na. Pero maganda rin yun. Kasi nagpapakita yun ng laman ng puso natin. Pero it doesn't mean dahil nagtaas ka ng kamay, pumalakpak ka, umiyak ka, nag-worship ka. Merong iba, emotion lang. Di ba? Hindi naman talaga totoo. Kasi, paiyak yan, pagkalasang puro naman chismis. Halika. Alam mo ba? Imagine nyo. Di ba? Anong point? Wala naman talaga sa heart. Yun ang point natin. Parang yung meron isang Christian, meron siyang kabayo. Tinrain niya yung kabayo niya in a Christian way. Kapag yung kabayo niya, patatakbuhin niya, ang sasabihin lang niya, praise the Lord. Anong sasabihin para tumakbo ang kabayo? Sabihin niya, praise the Lord. Takbo yung kabayo. So habang sinasabi mo, praise the Lord, lalong bumibilis. Pero patitigilin niya ang kabayo, tinrain niya, ang sasabihin niya, Amen. Okay? So pag sinabing praise the Lord, tatakbo. Pag sinabing Amen, hihinto. May nakakita na mangha. Hoy, ang galing ng kabayo mo Sabi, pwede bang patry? Pinatry niya. Sabi niya, pero huwag kakalimutan yung keyword. Pag patatakbuhin, pag pahihintuin, Amen. Sumakay siya. Sabi niya, praise the Lord. Takbo yung kabayo. Ang galing Praise the Lord ulit. Takbo ulit ng mas mabilis. Kaso malalaglag na siya doon sa bangin. Nakalimutan niya yung yung papaano pa hinto. Sabi niya, hallelujah! Naku, hindi tumatakbo, hindi humihinto. Praise the Lord. Lalong bumilis. Hallelujah! Ayaw huminto. Malapit nang mahulog. Tapos bigla naalala, Amen! Sabi niya, biglang hinto, nasa bangin ng ganon. Sabi niya, praise the Lord. Ayun, nahulog siya. Kaya yung pagsamba, hindi lang basta expression. Dapat galing yun sa puso natin. Kaya kasi, ang point kasi natin, hindi porke nagtaas ang kamay, umiyak o nag-express, nag-worship na. Dapat galing pa rin sa heart. Okay? Pero syempre, kung talagang punong-puno ang puso, hindi pwedeng hindi lumabas yun. Okay? Ine-express yan sa labas natin. Tandaan nyo palagi, worship must be expressive. Worship must be, number 2, expensive. Nakita nyo si David, ilang beses siya nag-offer? Twice. Nakakahakbang pa lang sila ng 6. Let's offer na to the Lord. During their celebration and worship, let's offer again. Napaka-expensive ng kanilang worship. Kasi 2 beses naghandog si David para sa ating pong Panginoon. So dapat ganun ang worship natin sa Diyos. Di ba? Sa ating kasi, hindi naman talaga, sa kanila kasi, kumakatay talaga sila ng hayop. Yun ang handog nila sa Diyos. Mas mahal yun. Imagine kung sa panahon natin yun, di ba? Magkano ba ang kambing ngayon? Kanon tupa. Mas mahal. Di ba? Tapos ngayon, mangunguri po tayo pag offering sa Diyos.
Dapat ibinibigay natin lagi sa Diyos yung pinaka-best na offering natin sa Kanya as we worship Him. Number 3, worship the Lord with a humble heart. When David approached God, he was a slave, not a king. Kasi sa kanilang panahon, pag hari ka, pag meron celebration na ganyan, may mga alipin na nagsasayaw sa harapan mo, mga nakahubad yun. Okay? Ang ginawa ni David, humalintulad siya doon sa mga alipin. Okay? Nakahilubilo siya sa kanila. He humbled himself. Nung nag-worship siya sa Panginoon, hindi siya king. Slave siya. Servant siya. Okay? Pag mag-worship ka sa Diyos, hindi ka kung sino ka sa labas. Tatandaan niyo, pag mag-worship ka sa Panginoon, servant ka. Tatandaan niyo palagi, servant tayo. And kapag servant tayo, talagang ibibigay natin yung pinakamataas na pagsambat pagsunod natin para sa ating pong Panginoon. Dapat laging inihahumble natin ang sarili natin. Okay? Pag-aharap tayo sa Panginoon, huwag niyo anuhin kung sino kayo. Kung ano tayo. Huwag kayo naghahanap ng special treatment sa church. Pag nag-worship tayo sa Panginoon, pare-pareho tayo. Pantay-pantay tayo. Kaya Sister Helen, huwag niyo akong bigyan ng special treatment sa kitchen. Mula ngayon, huwag niyong bibigyan. Basta itaas nyo na lang lagi ang pagkain ko. Yun lang. Number 4, worship is about fellowship with other believers. Di ba? Yun ang worship. Nakita niyo si David, sumama siya sa karamihan. Hindi niya isinet aside ang sarili niya, mayaman ako. Kahit sa atin, di ba? Usually gano'n na yan. O cell group ng mayayaman, cell group ng mga wala lang, cell group ng pwede-pwede. Hindi gano'n. Di ba? Dapat we mingle with each other. Tayo po ay sama-sama. We fellowship with one another, mga kapatid. Walang social, walang political, walang economical wall sa ating lahat. Kailangan pare-pareho tayo, sama-sama tayo sa church ng ating pong Panginoon as we worship Him. And worship is sharing with other people. Sabi ko nga sa inyo kanina, huwag kayong aalis na walang nabe-bless through you. Diba? Na-bless tayong lahat. Yes, pero dapat naging blessing din tayo sa ating mga kapatid. Yan ang dapat ginagawa natin. Like David, na-bless na yung tao, na-bless din siya, and he blessed the people. Hindi niya hinayaang umalis silang hindi kumakain. And number 6, worship is about the Lord. Lagi niyong tatandaan, nothing more and nothing less. It's all about Him. Not me, not you, not us. Ang pagsamba, laging tungkol sa Diyos. Kasi ang pagsamba natin, isa lang ang audience natin. Okay? Pagkakanta ang choir dito, hindi tayo ang audience, ang Diyos. Diba? Gagawin nila yon para sa Diyos. Gagawin natin ang ginagawa natin para sa Diyos. Diba? Yun ang dapat matandaan. And number 7, worship is personal. Mga kapatid, pinilit ba ni David na gawin ng asawa niya ang ginagawa niya? No. Pinilit ba niya ang taong bayan na gawin ang ginagawa niya? No. Okay? Kasi ang pagsamba ay personal. Naintindihan niyo? Yang katabi niyo, may iba yung way to worship the Lord. Huwag mong pakialaman. Okay? Pwedeng itama, pwedeng tulungan, pwedeng turuan. Okay? Pero hindi natin pwedeng pakialaman yon. Kung doon siya masaya, suportahan natin siya. Okay? Kung gusto niya itahimik, hindi gumagalaw, bahala siya. Pero baka may stroke siya. Kailangan galaw-galaw din. Kaya minsan, alam nyo, inaantok tayo sa worship. Kulang tayo sa galaw. Kantahan na galaw na lahat. Ganun ka pa rin. Piit na piit. Hindi humihinga. So, kailangan maintindihan natin yan. Pero worship is personal. Okay? May way ako ng worship, akin yon. May way kayo ng worship, inyo yan. Pero tiyakin lang natin lagi na yun ay nakalulugod sa Diyos. Diba? Yun ang napakahalaga niya, mga kapatid. Pero ang pagsamba, hindi gaya-gaya. O dahil nakita natin sa iba, uy, ang sayo ng worship nila, gayahin natin. Hindi gaya-gaya. Way natin iba eh. Naintindihan nyo? Ang pagsamba hindi gaya-gaya. Ang pagsamba ay personal na ginagawa natin. Mga kapatid, ikaw ba si Michelle? Yang kapatid mo ba si Michelle? Walang inatupag kundi tumingin sa iba,
mag-criticize ng ginagawa ng iba. Okay? O tayo po ba si David? Di ba? Ine-express natin yung emotion natin through our worship. Nagiging expensive tayo sa worship natin. Gagawin natin ang lahat ng gusto nating gawin para masamba natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Tandaan nyo palagi mga kapatid, lahat tayo napapagod, lahat tayo pumupunta ng simbahan, lahat tayo nagsasakripisyo pagpunta rito. Pero tiyakin ninyo na sumamba tayo. Sayang naman ang pagod kung wala ring katuturan sa harapan ng Diyos ang mga pinagagawa natin. Let's pray. Lord, thank you po dahil napakabuti niyo po sa amin. Tinuturuan niyo po kami, pinapaalalahanan ng mga dapat po namin ginagawa sa aming po mga buhay bilang mga anak po ninyo. Thank you sa pagtuturo niyo sa amin ng acceptable worship. Yung pong ginawa po ni David, Panginoon, na hindi nilimitahan ang pwede niyang gawin dahil nais niyang iparamdam sa inyo kung gaano siya kaligaya, kasaya sa lahat ng mga pagpapala, pag-iingat, pagprotekta niyong ginawa sa Kanya. Ganon din po sana kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-express namin ang aming pong mga pagsamba para po sa inyo. Maibigay po namin ang pinaka-best po namin palagi para po maparangalan po namin ang inyo pong banal na pangalan. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, hindi lahat ng sumasamba ay nagiging acceptable sa inyo. Kaya turuan niyo po kami palagi ng acceptable worship, Panginoon. Lagi niyong ilagay ito sa puso namin para hindi masayang lahat po ng aming pong mga pagpapagal at lahat po ng aming pong mga ginagawa. Muli, ang pagpapala ninyo sumagana sa Taytay Church of Christ in Jesus' mighty name. Amen. Ay pong lahat ay tumayo.